Buhay po ba ang anak ng Diyos? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang magandang umaga po sa tanghaling ito. Papurit pa sa salamat sa ating Panginoon sapagkat muli inakay niya tayo sa dakong banal kung saan ang kanyang banal na Espiritu ay bumababa upang maghain ng mainam na salita para sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, ang tema po na pagsasalusaluhan natin sa umagang ito na kaloob ng ating Panginoon ay tiwala. Paano po ba tayo nagtitiwala sa hindi natin nakikita, subalit sa tuwi-tuwi ay may ginagawa sa ating buhay? Amen po ba? Nakuha po ba niyo yun? Sino po yun? Ang banal na Espiritu, hindi natin siya nakikita, subalit may ginagawa sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, sa ating buhay pananampalataya, kuminsan pag hindi pa tayo bukas at hindi pa natin kilala ang banal na Espiritu, parang mahirap maniwala sa hindi nakikita. Amen po ba yon? Subalit, hindi po pala posible yon pag kilala mo ang ating Panginoon sapagkat ang Espiritu ay hindi natin nakikita, subalit nadadama natin na sa tuwin ay nariyaan sa atin. Amen po ba? Sa ating buhay pananampalataya, bilang tayo ay nabuksan na sa dakong ito, kung saan ginamit ang katauhan ng ating mahal na Apo Kunching upang daluyan ng banal na Espiritu, upang ibigay ang mainam na hain para sa atin. Paano niyo po ba pinagtitiwalaan ang bawat salita na ibinibigay ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching sa ating mga buhay? At paano natin to sinasabuhay? Kara-kara ka ba? Nagtitiwala kayo? At paano niyo to pinananahan? Amen po ba? Sa aking buhay po, hindi pa man po ako, nung bagong dating po ako, nung way back 2005, hindi ko kilala ang ating mahal na Apo Kunching na dinadaluyan ng banal na Espiritu. Ang alam ko lang po ay ordinaryong manggagamot. Subalit, nang nagbigay siya sa akin ng salita, sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, ang banal na Espiritu ay nagbigay ng salita sa akin, doon lang po nagtiwala na ako sapagkat hindi ako kaano-ano ni Apo Kunching, hindi niya ako kilala, subalit nakita niya kung ano ang aking karamdaman. Amen po ba? Sino po ang makakagawa na hindi po ba ang ating Panginoon? Kaya noong po, umpisa na nakilala ko siya, nagtiwala na po ako sa Kanya. At dahil sa pagtitiwala ko ng lubusan sa Kanya, gumaling po ang aking katawan lupa at higit lalo ang aking kaluluwa ay patuloy na gumagaling hanggang sa oras na ito ay kilala ko na po siya at masasabi ko na hindi 100%, subalit pinagsisikapan ko na maging 100% na hindi na ako malihis. Sapagkat sabi nga, tao lamang, subalit sabi nga, pag kilala mo na ang Panginoon, wala na yung salitang tao lamang. Kundi, ang gawin natin, matuto tayong magsumikap at magtiwala sa tuwina na ang Panginoon ay may magagawa sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon po mga kapatid, bago ko pasimulan ang ating tema sa pagtitiwala, paano tayo nagtitiwala sa hindi natin nakikita, subalit may ginagawa sa bawat araw sa ating buhay, tinatawagan ko po ang ating kapatid na Beth upang palalimin, upang higit lalo niyong maunawaan kung ano ba ang pagtitiwala. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat muli amin dakilang Ama sa araw na ito na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Kaya kami ay nandirito. Salamat na muli Ama sa pag-aakay mo. Sapagkat mahal mo kami, batid mo ang nilalaman ng aming puso't kaisipan. Marami kaming nais idulog sa iyo. At salamat po at kami naakay mo. Kaya sa pag-aakay mo, kami ay nagtitiwala na anuman ang daladala namin sa araw na ito nang kami akayin mo, ito ay papawiin mo, ito ay pagagaanin mo, upang maramdaman namin sa aming pag-uwi na ikaw nga ay buhay na Diyos na dapat naming pagtiwalaan sa bawat sandali ng aming buhay. Amen. Kakaunti pa po tayo, pero mapapalad po yung mga nandirito na sapagkat maaga kayong tinawagan ng Ama. Paborito kayo ni God, Paborito kayo ni God? Ayan, ang kinin natin na paborito tayo ng Diyos. Sapagkat kung hindi tayo paborito ng Diyos,
mag-iinot-inot pa tayo. Mamaya na nga. Iintayin ko yung magmemensahe na si Apo, saka na lang ako pupunta sa dambana. Alam niyo po, pag po ganun ang naging katwiran nyo, hindi po makukumpleto yung biyaya na ibibigay sa atin ng Panginoon. Nagtitiwala po ba kayo? Amen. Na sa bawat minuto, segundo na tayo ay tutugon sa panawagan ng Ama, umasa po tayo, manalig, magtiwala at maniwala na merong ibabalik sa atin ng ating Panginoon. Naramdaman nyo na ba mga binabalik sa inyo ng Diyos? Ako po naramdaman ko na kasi po 9 na taon na ako dito. Kaya marami na akong naramdaman na mga ibinalik sa akin ng Panginoon sa aking pagpunta-punta dito sa araw, pag-akay niya sa akin sa bawat araw na may gawain dito sa ating dambana. Nang ako po ay nakaupo at pinagninilayan ko po yung tema na ibinigay ng ating kapatid na Marie, pagtitiwala, para po bang related din sa salitang paniniwala at pananalig? Although sa English, iba ang salita, paniniwala is your belief. Tama po ba? Ang pagtitiwala is your trust, at ganun din po yung pananalig. Trust din po iyon. Kaya nga po, Jesus, King of Mercy, I trust in you. O Jesus, Hari ng Awa, ako po ay nananalig sa iyo. Kaya kung ikaw ay naniniwala, meron kang pagtitiwala. Amen. Sabi nga po ni kapatid, parang sa simula, kung hindi mo pa kilala ang Panginoon, parang mahirap. Kasi nga po, tayong mga Katolikong pilosopo, isa po ako doon sa dati kong buhay, hindi po ako maniniwala at magtitiwala hanggang hindi ko nakikita. Sa madaling salita, kailangan ebidensya muna para ako maniwala. Subalit nang makarating po ako sa banal na lugar na ito, tinwis po ni God yung utak ko. Hindi mo kailangang makakita muna ng pruweba. Kailangang maniwala ka muna bago ka makakita ng pruweba. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At iyan po ay pinatunayan sa akin ng Ama. Nung ako po ay bago-bago dito, katulad din po ako ng marami na ako'y nag-uusyoso. Inuusyoso ko yung katotohanan ng nagaganap dito sa dambanang ito. Sa tuwin ay alerto ang mata ko sa mga nagaganap dito sa loob ng dambana. Kasi nga po ay nagsusuri upang ako ay magtiwala, upang ako ay maniwala. Nang kumilos na po ang Panginoon, nawala na po yung agam-agam sa kaisipan ko. Dahil marami akong nakitang kahiwagaan ng Panginoon na naganap mismo sa loob ng dambanang iyon. Tulad na lang po ng nakita ko na isang magandang babae na yung po yata ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Dinala po dito naka-stretcher. Hindi po talaga niya naikikilos yung katawan niya. Nagbata po siya, halos 1 buwan siyang tumira dito na araw-araw ay binabanyusan. Pagkaraan nga po ng mahigit na 1 buwan o kulang 1 buwan, ang magandang babae ito ay nakalaya sa stretcher at siya po ay muling naglakad. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yun po yung ilan sa mga hiwagang nakita ko. Pangalawa, meron din akong nakita ditong isang babae na meron 2 anak na halos 1 buwan din silang nagpaparit-parito dito. Kasama yung anak, kasama yung asawa na nagbata sila para dun sa kanilang nanay. Ang nanay po ay bulag. Hindi na po nakakakita. Subalit, nakita rin po, nasaksihan ko po ng mga mata ko kung paanong ang babaeng ito ay muling ibinalik ng ating Panginoon ang kanyang paningin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At meron din po akong nakita na talagang mga hindi nakakalakad. May problema talaga sa paglakad. Talaga pong dinala sila dito, lupaypay.
hindi na ihahakbang ang mga paa. Subalit nang lapitan ng mahal na Apo Kunching at sinabing tumayo ka, alam niyo po, pag sinabi pong tumayo ka, wag na po kayong magdalawang isip. Hindi po kasi si Apo Kunching bilang tao yung nagpapatayo sa inyo. Ang nagpapatayo po ay ang Panginoon sa kanyang pagkatao. Kaya wag po kayong mag-alinlangan na, kumikinig yung tuhod ko baka kung tumayo ako, madapa ako Pag sinabi pong tumayo, tumayo po kayo. At siguradong merong hiwagang gagawin ang Panginoon sa inyo. Lalo tigit pag sinabing lumakad ka, wag kang mag-atubili. Huwag mong isiping baka madapa ako. Pag pinalakad ka, kahit na naninigas yung mga tuhod mo na yan, lumakad ka, siguradong may gagawin ang Panginoon sa inyo. This past 2 days, nakita ko, saan na ba yung babae? Wala na yata. Ano, yung nakaupo dito, na may balot na atswete yung paa, na nung patayuin ng mahal na Apo at pinalakad, nakita ko kung paano nalaglag yung mga dahon ng atswete dito sa harapan. At kasama si kapatid. Si kapatid nakita ko para kang nakababad sa suka, sa putla. Ibang-iba yung itsura mo. Abe, gwapo ka pala. Ano? Nung ikalawang araw, nakita ko na iba na yung aura ng mukha niya. Alam niyo po, instantly, pinatayo. Hindi siya nag-alinlangan. Sa kanyang pagtitiwala at paniniwala, tumayo siya. Nang makatayo na siya, pinalakad siya. Hindi siya nag-alinlangan, lumakad siya. Sabi ng Espiritu, tumakbo ka. Tumakbo siya, hindi nag-alinlangan. At ikaapat, tandang-tanda ko yun, kasi talagang nakamulagat ang mata ko, sabi ng Panginoon, lumundag ka. Alam niyo ginawa ni kapatid, hindi lang basta lumundag. Siya ay lumakad ng palundag. Hanggang makarating dito sa tapat ng dambana at pagtapat kay Divine Mercy, itinaas ang kanyang kamay, purihin ang Panginoon. Sa kanyang pagtitiwala, nagkaroon ng gantimpala. Tandang-tanda ko rin kapatid, nakaupo ka dito, tinanong ka ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, kumusta ka? Hindi ka nagsalita. Nakayuko ka, kinuha mo yung panyo mo, yumuko kang ganyan at umiyak ka. Bakit ka naiyak? Sapagkat may nadama ka. Sino mo ang nadama mo? Ang Diyos na buhay na pinagtitiwalaan mo. Kaya napakaswerte mo. Kahit hindi ka nagsasalita, kaming mga alagad, yung nararamdaman mo, nadarama namin. Bakit? Nangyari din kasi sa amin yun. Nadama din namin yun. Kaya daman-dama namin yung kagalakang nagahari sa puso mo. Kaya mga kapatid, kayong mga tinawagan dahil sa inyong mga karamdaman, actually, hindi kayo dapat malungkot Bakit ba ako nagkasakit? Huwag po kayong magtanong sa Diyos. Dapat po ang sabihin ninyo, sabi nga ni Mother kahapon, dapat ba yung pagpasalamat? Yes! Dapat ninyong ipagpasalamat kung positibo ang pagtingin ninyo. Na kaya kayo nagkasakit, mahal kayo ni God. May layunin si God. Habang may lakas pa, naihahakbang pa ang paa, makarating ka dito sa lugar tipanan, ang dambanang ito kung saan mo mararamdaman ang Diyos na buhay. Amen? Maraming mga kaganapan sa buhay. Yung po mga binanggit ko ay mga biyayang pangpisikal na sa pamamagitan ng pagtitiwala, tinamo ng mga taong tumanggap. Kaya lang, mga kapatid, yung mga ginamit kong halimbawa na yon, mga pinagaling ng Panginoon yun, sa kanilang paninikluhod nung araw na yun kasi kailangan nila. Pero ngayon po, nawala na po sila. Hindi ko na po sila nakikita. Pero ang alam ko, yung babaeng bulag, taga dyan lang, sa may tulay. Sa may tulay lang dyan, parang doon ko siya nakikita dati. Pero noon, sabi nga, kaya sabi ng mahal na Apo, sabi niya, oh, ano ngayon na ikaw ay tumanggap ng kagalingan? Anong masasabi mo? Tapos sasabihin, maglilingkod po ako. Araw-araw pupunta po ako dito. Sabi ng mahal na Apo, wag mong sabihin yan. Wag mong sabihin yan. Kasi po, dala na. Ang dami na pong nagsabi ng ganon. Pero, nasaan sila? Wala. Sana po, kayo po, na tatanggap at tumanggap ng kagalingan ng inyong katawan lupa. Nawa po'y huwag kayong maging parang si Islaw na lumubog, lumitaw, at kung minamalas, lumubog na ng tuluyan. Dapat po,
Huwag po tayong magkukulang ng pagbabalik ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Batid ko po, yung iba nandito wala namang karamdamang pisikal. Taas nga po yung mga kamay nung wala namang karamdamang pisikal. Bakit? Araw-araw nandito. Ayan, naku, palakpakan po natin sila. Ang dami nila. Walang mga karamdamang pisikal, pero araw-araw nandito sila. Bakit? Merong parang batubalani na nag-aakay sa kanila na pagdating ng 11, hindi ka na mapakali. Maliligo ka na, magbibihis ka na, ano man yung mga nasa bahay, iwanan mo sapagkat nananabi kang makarating dito. Bakit? Kasi yung ating kaluluwa nakadama ng kapahingahan. Amen? Ano pong kapahingahan? Sa dating buhay parang hindi makaugaga sa dami ng problema. Pero nang makarating dito, payapa ang kaisipan. Amen? Nakakalimutan yung mga problema sapagkat daman-daman natin ang presensya ng ating Diyos na buhay. Sa mga tuwid, mga kapatid, wag lamang ninyong asamin ang kagalingan ng inyong pisikal na karamdaman. Ang masigit po nating pag-ukulan ng panahon ay kung papaano magkakaroon ng kapayapaan ang ating kaluluwa. Ang ating puso ay masidla ng kagalakan at ang ating isip masidla ng kapayapaan. Ang sarap po, pag po yung dalawang bagay na nasa iyo na, wala ka na pong ihilingin sa Panginoon. Amen? Basta po itong dalawang bagay na to, pinagkaloob na sa atin ng Panginoon sa pagtitiwala at paniniwala natin sa Kanya, wala na po tayong hihilingin. Bakit po? Ang sarap yata na laging may galak ang puso mo. Hindi mo na kailangang manood ng mga comedy show. Hindi mo na kailangang magpunta sa comedy bar. Hindi mo na kailangang magpunta sa mga lugar para ikaw ay maaliw. Dito lamang, mararamdaman mo na ang pag-aaliw ng Diyos na magbibigay sa ng kagalakan. Pangalawa, ang sarap yatang mabuhay ng tahimik yung isip. Di po ba? Yung wala kang masyadong iniintindi. Na paghiga mo, wow, ang sarap matulog, dire-diretso, jingle lang ang pagising. Yan po ay mararamdaman natin kapag ka ang Diyos naramdaman na natin sa ating buhay. At iyan po ay matatamo natin kung tayo ay ganap na maniniwala at magtitiwala na ang Diyos ay buhay na kapiling natin sa bawat sandali ng ating buhay. Sana po mga kapatid, yung kapranting kong ibinahagi, marami na po sa inyo ang nakakaramdam ng ganon. Pag naramdaman nyo na po iyon, magpuri po kayo at magpasalamat. Isa lamang pong patotoo, ang buhay na Diyos nasa puso nyo na. Kumatok siya sa puso nyo, salamat, pinagbuksan ninyo. Nanahan siya dito, alagaan nyo na. Huwag nyo nang pabayaang lumisan, sapagkat pag umalis siya, hindi na siya muling babalik. Sapagkat ang wika niya, minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito, kaya't anuman ang mabuting maaring gawin mo ngayon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Tita Beth. Marami po ba kayong natutunan? Ngayon po, alam nyo na ang tamang pamamaraan o ang tamang teknik para makamtan nyo ang nais nyong makamtan na hinihingi nyo sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ngayon naman po, tinatawagan ko ang aming isang kapatid upang handugan tayo ng isang awitin at upang lalong sumigla ang ating buhay pananampalataya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Myrna Andrada. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Purihin ka't dakilain. Salamat po. Habang nagpapahagi po ang kapatid na Mami Beth, inuukil-kil po sa puso ko yung awiting I Believe kasi po ugmang-ugma dun sa awit. Subalit umuukil-kil din po sa damdamin ko ang aking kabiyak ng puso na nais naman din po niyang mag-alay sa Panginoon. Kaya sabi ko, hindi na po ako magbabahagi. Ang binahagi po ng kapatid na Mami Beth Chico ay higit sa sapat at naroon na rin po nakapaloob ang aking pagbabahagi. Kaya po, kung loloobin ng Ama, baka po mamaya tawagin uli ako ng mahal na facilitator, isang awit lamang po na
pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Nasambit din po ito ni Mami Beth na sabi nga ika ni Mother nung isang araw, purihin, pasalamatan ng Panginoon sa lahat ng mga bagay. Ano po? Kapatid, running out of time po tayo. Marami pong tatawagin si God. Hindi na po. Dito po ako. Diyan po kayo. Alam niyo po, ganyan po, mentras nagmamadali, lalo pong nagkakaroon ng Alam niyo po, kaya po ako'y nagdudumali kasi ganun po ang Panginoon. Kailangan meron tayong matimyas na pandama. Napakarami pong nag-uumapaw ang damdamin na makapagbahagi, maging bahagi ng kanyang gawain sa pang-araw-araw. Di po ba? Kaya po, akala ko po lalagyan pa ako ng ista ng mahal na kapatid na Alan. Maigsi lamang po ang awiting ito, kaya nawa po ay magustuhan ninyo. Pagpupuring awit sa Panginoon, pag-ibig ng Panginoon, nandito na pong lahat. Kaya po sasamahan ko po ang kapatid na Alan sa pag-aalay sa Panginoon. Lumalapit sa'yo, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, nagtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis ang ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Salamat po sa iyo, Ama, niloob mo kami ng kabiyak ng puso ay makapag-alay ng awitin sa iyo. Salamat po. Lumalapit sa iyo, magpupuri sa iyo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit itong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin
pag-ibig mo. Sasamba sa iyong Espiritu, sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo. Sasamba sa Espiritu, sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Salamat po, Ama. Maraming salamat po sa magkabiyak ng puso na naghandog ng awitin para sa ating Panginoon. Kung ninamnam niyo po ang bawat lyrics ng kanilang awitin, mayroon po kayong madarama sa inyong puso na lumapit tayo sa ating Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya, may makakamtan tayong mainam sa ating buhay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ngayon naman po, tinatawagan ko ang isang alagad upang magbahagi kung paano nga ba ang pagtitiwala niya sa hindi niya nakikita, subalit may ginagawa sa Kanya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid nating si kapatid na Marisa. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo sa araw na ito. Salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Nagmamadali, ano po? Dinulog na po tayo ni Mami Beth at purihin ang ating dakilang Ama sapagkat sabi ko nga napakaganda ng tema at angkop na angkop sa nagaganap po sa akin sa kasalukuyan, ano po? Nung linggo po, mayroon po kayong vigil. Ngayon po, sadya pong ang aking alaga ay nagdudumi, ano po? May sipon, may ubo, nagdudumi. Si kapatid na Pearl, ganun din po. Sumusumpong po yung kanyang parang hika. Sipon, ubo, at nilalagnat sa loob. Ako naman po, mayroon akong masakit na hindi ko maunawaan. Parang malalaglag po yung matres ko noong Sunday. So sabi ko, Ama, nakakatawa naman po yung paglilingkod namin. Sabi ko, sa kabila po ako ng paglilingkod, eto po, sabi ko parang hindi na siguro ako mag-vigil sapagkat sigurado bubuhatin ko yung alaga ko na natutulog pa, binabantayan. Sabi ko kay kapatid na Pearl, kapatid, kayo na lang mag-vigil na mga kapatid. Magdasal kayo at bibigyan ko na lang kayo ng pagninilay at humingi ako ng patnubay sa ating Panginoon. Hindi lang daw siya makareklamo sa akin na, Mother, kung ikaw may nararamdaman ako rin. Naglalakad daw po siya mula sa bahay namin, umuulan po yun, lakas ng ulan, nung Sunday ng hapon eh. Sabi po niya, Ama, maawa naman po kayo. Sasabihin ko po sana sa kapatid ko na hindi na ako mag-vigil sapagkat hinihika po ako, hindi ko ito kaya. Subalit hindi rin po siya dahil may nararamdaman siya, nararamdaman ko po, parang iba yung nararamdaman niya. Hindi po yung nagrereklamo basta-basta pag may nararamdaman, ano po. Tapos yung alaga namin may sakit pa. Alam niyo po, humingi daw po siya ng tawad. Ang sabi ko sa kanya, kapatid, huwag kang mag-alinlangan. Ang kinin mo pagdating dun sa dambana, mawawala na yung nararamdaman mo. At pag uwi mo rin, wala na rin akong karamdaman, pati si Angel. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit ko po ito binahagi? Sapagkat, yun po yung pagtitiwala sa hindi mo nakikita. Dahil kilala mo ang Diyos, may isang apo ko siya na ginamit, na nagbahagi kung gaano kadakila ang ating Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu, pwede po pala siyang pagtiwalaan kahit hindi mo siya nakikita. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ayun po, pagdating nga po dito, nakapag-vigil po sila, alam ko sinasabayan ko po silang magdasal dahil yung alaga ko may sakit. At eto na po, ako nadali po kahapon, ano po? Sabi ko, Ama, sadya pong hihingin ko na lang na ako na lang magkasakit. Yung dalawa kong kasama, kapag nakikita ko silang may karamdaman at ako rin may karamdaman, parang hindi ako makalaban.
Ngayon po, kung ang karamdaman nila ibibigay mo na lang sa akin, yung ubo sipon, kakayanin ko po. Alam niyo po, mabait ang Diyos. Alam niyang kaya ko kahapon para papagsak yung ulo ko sa sakit, ubo, ang sakit ng dito. Iba po ngayon ang ubo, kawabang mga bata pag sila po ang naabutan. Purihin ang Ama. Hanggang pag-uwi po kahapon, lakas ng ulan, lakas na naman ang ulan. Susundo po ako sa alaga ko. Sabi ni kapatid na Pearl, kaya mo ba? Kailangan ko kayanin kapatid, hindi ko ito hihiga. Sabi ko, hindi ko hihiga. Pag hiniga ko ito, talo ako. Sabi ko gano'n, nararamdaman ko, didire-diretso to. Alam niyo po, kahit umuulan, masama ang pakiramdam, parang babagsak yung ulo ko, naglalakad po ako. Sabi ko, Ama, alam kong nakikita mo ako sa oras na ito. Inaangkin ko po na, hindi ko man kayo nakikita, bibigyan mo ako ng magandang pakiramdam hanggang masundo ko yung alaga ko at pag uwi ko, okay na ako. Isipin niyo po paglabas po namin doon sa garahe. Sa paglabas ko po sa garahe, kila Tatang, nagpasilay po sa akin ng bahaghari. Buhay po ba ang Diyos? Hanggang sumakay ako ng tricycle, sabi ko doon sa nagka-tricycle sa service ko, tingnan mo nga ako yung bahaghari, sumusunod sa atin. Narinig siguro yung aking panambitan, masama ang pakiramdam ko, babantayan ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hindi po sa pagyayabang. Ang ating Panginoon ay mabuti. Amen? Mas mabilis po siyang kumilos na makapasok sa iyo kahit hindi mo siya nakikita. Ano ang dahilan? Kailangan tanggapin mo siya ng buong buo sa puso mo, sa isip mo, na may magagawa siya, na sa bawat araw na pag-uulat, paghahayag ng mga kapatid ko at sa pamagitan ng mga Apo Kunching, yun po yung inilalayon na tumanggap tayo sa hindi natin nakikita. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At paano ito mahihibay? Na ito nga'y galing doon sa banal na hindi nakikita? Kapag mabuti po ang naging resulta sa iyo at sa kapwa mo, sa katawan mo at sa kapwa mo. Sapagkat mayroon din pong gumagalaw na hindi mo nakikita, na ang dulot ay masama. Amen? Bumubulong po siya na hindi na nakikita, subalit ang binubulong niya, nakasasama. So makakapamili ka. Amen po ba yun? Subalit ang kapangyarihan ng ating Panginoon, kapag ang bulong po niya, hindi man natin siya nakikita, makabubuti sa ating sarili, makabubuti sa ating kapwa, makapagbibigay ng lahat-lahat na makakapagtatawid kung ano man ang kailangan natin, galing po sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po nasabi? Kagaya nga po yan. Paano hindi mo pagtitiwalaan? Buong buo kailangan magtiwala ka, sabi nga ni Mami Beth. Hindi pa pwede na gagawin mo lang na hulugan yung pagtitiwala mo. Sapagkat kung gagawin mong hulugan yung pagtitiwala mo, ngayon okay ka, bukas hindi ka. Ngayon okay ka, bukas hindi ka. Hindi mo matatanggap ng buong buo ang bahagi ng hindi mo nakikita. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang ating Panginoon, sa totoo lang po, hindi talo. Unang-una, wala siyang bayad. Kapag ibinigay mo yung sarili mo sa Kanya at inilapat niya yung puso niya sa'yo, lahat magagawa na niya eh. Amen? Bakit po? Kagaya po namin mga alagad. Meron kami sariling security. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Hindi niyo nakikita, pero meron kami tagabantay. Amen? Sino ang ating Panginoon? Meron kaming good provider. Hindi namin nakikita, subalit binubuhay kami ang Panginoon. Meron kaming doktor. Hindi namin nakikita, subalit pinagagaling kami. Mga kapatid, yan lang po ay 3 lang na ibinigay ko po sa inyo na kayang gawin ng Diyos. Ano pa kaya kung ang lahat ng kapangyarihan niya, taglay niya, ay mailayo niyang ipadama sa ating lahat? Kailangan pa ba natin na magdalawang isip para hindi siya tanggapin? Mga kapatid, huwag po niyong pagdalawahang isipan ang kaloob ng ating Panginoon. Na sa dakong ito, sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, ay patuloy na naglalayon. Pinaaabot po niya ang kanyang kaukulang panukala sa ating lahat upang hindi man siya bumababa, hindi man siya mahawakan, hindi man siya makita, subalit nakagagawa siya ng mga kaimposiblihan na hindi kaya ng tao. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan lang po ang maibabahagi ko po sa inyo. Nasabi ko nga sa buhay ko ngayon, mukha akong loka-loka sa pananaw ng tao, pero ang sarap. Amen? Napakasarap po siyang magmahal eh. Na habang umaawit yung dalawa, yung mag-asawa, sabi ko kay kapatid na Josie, ang sweet naman ng mag-asawa na ito. Opo, napaka-sweet mag-asawa, parehas magaling kumanta, pero may pasubali. Bakit kaya hindi sila binigyan ng anak? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nanay Berna, patawad po, ano po? Bakit po kaya? Pero hanga ako kay Kuya Alan, hindi kanya pinalitan.
Alam niyo po, buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Yun po yung hindi nakikita na nakagagawa, na pagtibayin kagaya po ng mag-asawa. Bihirang-bihira po ang mag-asawa na hindi umampo na sila pa rin. Ibig sabihin, ang nag-ugnay sa kanila ay ang hindi nila nakikita upang forever po sila magmahalan. Buhay po ba ang Diyos? Yan po yung kayang gawin ng Diyos. Nahahawakan niya isip mo, nahahawakan niya ang puso mo, nalilinisan niya ang buong pagkatao kahit hindi mo siya nakikita. At alam niyo po ba, sabi ko kagabi, Mami Beth, naku, nararamdaman ko na ako yung nararamdaman ni Mami Beth, parang gusto kong biga. Sabi ko, kapatid na Pearl, gusto ko ipikit ang mata ko at dinarama ko, habang ako'y nakakahinga pa ng maluwag, hindi ako kaya ni kalaban na pabagsakin. Sabi ko po, ano po, Ama, pahingahin mo lang po ako at maluwag ang aking paghinga, kahit yung sipon-ubo na yan, dalas-dalas man, kahit pasingkitin pa niya ang mata ko, hindi niya ako matatalo makahiga. Bukas ka ako malakas na ako. Alam niyo po, yan po yung hindi nakikita. Dahil pinaniwalaan ko po siya, nakasama ko po siya araw-araw, at sa pamagitan ng timala po ko, Ching, amen po ba yun? Para lagi akong bagong baba ng airport. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, yan po ay isang biro na totoo. Yan po ang dulot ng Diyos. Hindi siya nagpapapangit, nagpapaganda siya. Hindi siya nagpapabigat, nagpapagaan siya. Hindi rin po siya sakim, mapagbigay po siya. At lalong hindi po siya marunong magmahal, marunong po siyang magmahal. Kaya kung ano man po yung ibibigay natin sa Kanya sa hindi natin nakikita, lahat po yan maibabalik niya sa atin na hindi natin nakikita. Amen po ba yun? Kagaya po halimbawa ng pagsasalita, paano nakikita ba natin kung sino nagtuturo kay kapatid na Marisa, sa mga kapatid ko nagbahagi, lalo na kay Apo Conchita, hindi nakikita. Subalit, ang mga salita iniluluwal, bakit lumalapat sa puso mo? Kapag lumapat sa puso mo, yung taglay na nagsasalita, taglay mo rin. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon, kung hindi lapat sa puso mo, magsuri ka. Sino yung hindi mo nakikita na sa katawan mo? Ba't hindi matanggap yung mabuti? Buhay po ba ang Diyos? Opo! A sort of evaluation po. Kailangan po yun. Lagi-lagi. Kailangan. Sapagkat, doon po makapapasok yung linlang eh. Kapag hindi mo nasuri kung sino yung nasa katawan mo. Amen? Sapagkat wala nga pong masamang akin, sabi ng tao, walang masamang akin. Ang tanong, sino magsasabi ng masama mo? Amen? Yung hindi mo nakikita, magsasabi din sa'yo yun. Damin mo lang, dinggin mo lang, at magsasabi sa'yo. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Sino po naniniwala na nagsasabi din ang hindi nakikita? Ang Diyos, para ituwid ka. Nagsasabi po siya. Ako po, lagi po niya akong tinutuwid. Sinasabi po niya sa akin, anak, hindi ko nagustuhan ng tinuran mo sa kapatid mo. Ay kapatid na Pearl, kapag nagmamadali ako, nakasigaw ako, tara na! Ano po? Kaya, ibig sabihin, hindi niya ito-tolerate na ikaw ay manatiling masama. Kahit hindi mo siya nakikita, magtuturo siya sa'yo. Amen? At doon na ngayon, makikita mo. Subalit, ilan na nakaririnig ng ganitong aral, ng ganitong turo, ng hindi mo nakikita. Mga kapatid, yan po yung iiwanan ko po sa inyo. Napakahalaga. Sabi ko nga kay Mami Beth, 2 uri, at ipinahayag ko rin po yun sa FB, 2 uri ang maaaring ibigay ng Diyos na mensahe sa bawat isa. Ang mensahe na pangkalahatan na ilalayon mo upang ang lahat ay makatuntun sa kanyang alituntunin na makabubuti. At ang mensahe na personal na para sa'yo. Amen? Hindi magme-mensahe ang Panginoon na puro pabor sa'yo, na alam niyang mali ka. I-mensahe niya sa'yo kung anong mali mo para magbago ka. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, mga kapatid, magsuri po kayo. Totoo po yun. Sapagkat tinutuwid niya ang anak niyang minamahal. Una, bakit? Sapagkat kung hindi niya gagawin ng Ama na ituwid ka doon sa sarili mong mali, sa sarili mo, mapupulaan siya sa katawan mo. Amen? Buhay po ba ang Diyos? At yan po yung hindi mo nakikita. Wala siyang kasalanan. Wala kahit na ano, kundi siya'y banal. Subalit, dahil hindi nga naririnig yung pagtutuwid na nagmamahal sa'yo, mali mo nang ginagawa, hindi mo pa alam, napupulaan ang Diyos na pinaglilingkuran. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yun lang po isang pagninilay. Magnilay po kayo. Kailangan po itong tanggapin. Madalas ko po yan naririnig. Lalo ka sobrang kulit yung alaga ko. Nako! Sabi ko, ang sarap mong sakalin. Tapos biglang pikit ang sorry po. Ano po? Sa bibig. Subalit, andun pa rin yung pagyakap na, sorry po, Ama. Sabi ko, Ama,
Parang hindi ako makakarating sa kaharian mo. Itong bata na to, hindi ko mapagbatahan. Amen? Mga kapatid, simple at payak na pangungusap, mararamdaman nyo kung ito'y makabubuti o hindi. Kaya nawa po, ito po yung iiwanan ko po sa inyo. Yung hindi nyo nakikita ay masusuri nyo. Sabi nga ni Mami Beth, kami nagsuri din. At alam niyo po ba, ang pinakamasarap, kapag siya na yung nagmamay-ari ng isip at puso mo, kahit isang letra, nasusuri mo. Mami Beth, tama po ba? Kahit isang letra. Kahit isang letra. Kung paano pagpapahayag, alam mo, tinuturo po niya sapagkat may tunay na tinig ang Diyos at may tunay na salita ang Diyos. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, lumalim pa tayo ng konti. Lumalim pa tayo. Pakinggan niyo po yung mga nagbabahagi at yung mga nakadama ng mga tagasunod kung paano sapagkat hindi binibigyan ng limitasyon ng Ama ang pagkilala sa Kanya. Unlimited po. Lumalim ka pa ng lumalim, lalo kang maraming matutuklasan. At yun po, sa pagtuklas mo, kaukulan sa Kanya, sa hindi mo nakikita, mararamdaman mo na ang bawat tinutuklas mo sa Kanya, ipatutupad niya sa iyong pagkatao upang patutuhanan niyang buhay siya. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, kung ikaw itutuklas lang at wala siyang gagawin, hindi ka panipaniwala yun. Subalit habang tumutuklas ka, mayroon siyang ginagawa sa'yo, yun ang dahilan kung bakit kami nagtitiwala sa hindi namin nakikita sapagkat araw-araw siya ay gumagawa. Nawa po, makuha niyo po yun kung ano nais ko po ituran sa inyo. At sa dakong ito, sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching, gaya ng sinambit ni Mami Beth, kahapon yung mga pinalakad, totoo po yun. Kung kayo po ay may pandama at suriin niyo po ang mahal na Apo, may makikita po kayong kakaiba. Kung gusto niyo pong humingi ng sinyalis kung sino talaga siya, yung sa loob niya, mayroon pong ipapakita ang Ama kung kayo po'y naghahanap. Sapagkat ang ating Panginoon, hindi mo pwedeng isahan yan. Magpapakita siya ng senyalis sa'yo na siya yung nasa gitna na yon. At kung halimbawa naman po, wala kayong makita, damin niyo po sa puso niyo. Kung ang tinanggap niyo po ay totoong ang Diyos na hindi niyo nakikita, paglabas po ng ating mahal na Apo, mailalapat na ang puso niyo, mararamdaman niyo po ang Diyos na ang nagsasalita sa inyo. Nawa po, lahat ito makuha niyo. Upang sa gayon, huwag magdulot ng kalituhan, kung ano-ano pang hinahanap, kundi diretso na, focus na. Ang Diyos na buhay, tipanan ang dakong ito at sa bawat araw ay nagmamahal at nakikipagniig kanino man. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Salamat po, kapatid na Marisa, sa magandang ibinahagi mo. Siguro po mga kapatid, marami kayong napulot sa pagbabahagi ng ating kapatid kung paano nga ang pagtitiwala sa hindi natin nakikita, maraming ginagawa sa atin. Unang-una yung tiwala. Pag may tiwala tayo, siguradong may magandang mangyayari. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, tatawagin ko ang isang taga-pasyente upang kung paano siya nagtiwala sa banal na Espiritu, sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, sa unang araw niyang pagdatal sa dambanang ito, kung ano na nga ba ang ginawa sa kanya sa pamagitan ng kanyang pagtitiwala sa hindi niya nakikita. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si... Maganda sa inyo. Ako po ay ilang beses na po akong pabalik-balik sa ospital kung ano-ano pong sakit ang inano sa akin ng doktor. Pero may nagturo po sa akin na magpunta dito, yung mga kalugar namin. Sabi sa akin, subukan mo, wala namang mawawala. Yun nga po, nagpunta ako dito. Pagpunta ko po dito, ako lang mag-isa. Nung Lunes po. Pero pag ano po, okay na, pakiramdam po, okay na yung katawan ko kasi nakakaya ko na pong magmotor mag-isa. Biglang lumakas yung aking pakiramdam. Tsaka po parang, yun nga po, yung totoo, sinasabi nila yung para kang, kumbaga, para kang na-addict, yung palagi kang gusto mong bumalik dito. Yun po ang inaano nila yun po ang nararamdaman ko. Kanina po, umaga pa lang, sabi na akin nung tinutuluyan ko.
"Kuya, kumain ka muna bago ka pumunta doon." Hindi, sabi ko, mamaya na lang pagbalik. Pero pagdating ko po dito, hindi ako nakakaramdam ng gutom pagka nakaano na ako dito. Yun po ang talagang nararamdaman ko. Gusto pong ibahagi yung nga po, sabi nila, tiwala. Pero siguro po dati inaamin ko po yung tiwala na yon, parang kulang po sa akin. Gusto po talagang yung maging 100% na tiwala po. Gusto kong ibigay sa kanya. Kaya po laging nag-ano sa kanya na sana tanggalin niya yung demonyong umano sa katawan ko. Marami na po akong kasing karanasan din sa buhay, ganyan po. Gusto ko pong lumimot na sa mga ganong karanasan. Gusto ko na rin po magbago, ganyan. Kaya sana po makamit ko yung kagalingan at tuloy-tuloy po ang aking gagawin dito. Maraming salamat po. Salamat po, mahal na kapatid. Dahil sa iyong pagtitiwala, sa hindi mo nakikita, subalit may ginagawa sa iyo, katulad nga ng pandama mo, iyon ang ginawa dahil sa pagtitiwala mo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Pagpatuloy mo lang ang iyong pagtitiwala sa taong ginagamit niya, ang ating mahal na Apo Kunching, at tuluyan yung hinihingi mo 100% ay makakamtan mo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ngayon naman po, tinatawagan ko ang isang alagad upang ibahagi kung paano nga ang pagtitiwala niya sa ating Panginoon o sa banal na Espiritu na hindi niya nakikita, subalit maraming ginagawang kahiwagaan sa kanyang buhay. Sa kabila ng maraming karamdaman na dumating sa kanya, subalit hindi niya inalantana o hindi siya natakot, subalit kundi nanalig at nagtiwala sa na may magagawa ang Diyos sa kanya. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na si kapatid na Diyos, si Tulpo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At aking mga kawan. Pagtitiwala po, sa dating buhay ko po ay ako po ang nagdidirect ng buhay ko. Kung ano po ang aking naisip, ay yun po ang aking ginagawa. Subalit ang aking nararamdaman ay tinatawag natin may kulang. Minsan ay parang walang kabuluhan ang mga ginagawa ko sa buhay ko. Subalit nung naparito po ako, nakilala ko ng lubusan at mas malalim ang ating Panginoon, hindi man ipinakilala sa akin bilang face-to-face, nag-shake hands o ano paman, na nakilala ko po sa katauhan ng ating mahal na Apo. At yun po ay naintindihan ko po na siya ang nananahan ang ating Panginoon dito sa dakong ito. At doon po ay nagtiwala ako na laging nandyan sa ating tabi ang Ama na lumikha sa atin. At dahil sa pagtitiwala ko po sa iyo, sa Kanya, nagkaroon po ako ng pananalig. At yun po ay nasubukan ko nung nagkaroon po ako ng aksidente sa mata. Ay nagpapatungo pa lang ako sa doktor sa Manila, nagnanalig na po ako na walang mangyayari sa akin. Although sabi po ng doktor dito na kailangan na pong tanggalin kasi baka daw mahawa yung kabilang mata. Pero hindi ko po yun pinaniwalaan. Alam ko po na nagtiwala po ako at nanalig sa Panginoon na may gagawin siya pagdating po sa doktor sa Maynila. At yun naman po ang nangyari. Nagkaroon po ng kaganapan na ang aking mata ay nandyan pa rin hanggang ngayon. Nagtiwala din po at nanalig na ang aking apo naman ay mag-survive sapagkat noon pong napanganak yan po ay naiwan sa ospital, nagkaroon po siya ng karamdaman at lumabas lang po siya pagkatapos ng 3 buwan. At yun po ang aking apo ngayon dahil sa pagtitiwala at pananalig sa Panginoon ay siya po ay nasa kinder 2 na. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So ano po ba ang dapat natin gawin kung nakilala na po natin ang Panginoon?
ay ibigay na po natin sa Kanya ang ating buhay ng buong pagtitiwala na Siya na ang bahala sa atin. Kaya po sa lahat ng naririto ay alam ko pong ipinagkatiwala na nilang lahat ang kanilang buhay upang sa ganon ay hindi na po sila nababahala kung may mga pagsubok. Alam natin ito ay malulutas kaagad sapagkat ang pagtitiwala at pananalig na ibinigay natin sa Panginoon ng ating buhay ay hindi na po tayo mapapahamak. Basta hawak lang po tayo sa Kanya. Kung kahit anuman ang mahirap sabi natin napakahirap lutasin ng pagsubok kung tayo ay nagtiwala sa Kanya. Dito po sa dakong ito, hindi po natin nakikita ang ating Panginoon. Subalit sa katauhan ng ating mahal na Apo, ay may nagagawa ang ating Diyos na buhay. Amen po ba yun? Ano po yun? Sa pamamagitan na lang po ng mga pasyente na nakalakad, na minsan po ay at gumagaling, ay yun po ay isa na po sa pagtitiwala at pananalig na ang Diyos ay may ginawa na sa mga taong naniniwala sa Kanya. So, yun po habang sa araw na ito, yung mga hindi pa po ipinagkatiwala ang kanilang buhay sa Panginoon, ay gawin na po natin ngayon. Magandang umaga po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Dahil sa kanyang pagtitiwala, kung marin po kayong nakinig sa kanya, dito po sa ospital dito sa Bulacan, gusto na pong tanggalin yung kanyang mata para hindi mahaway. Subalit sa kanyang pananalig at pagtitiwala sa Diyos na nakilala niya, hindi po siya naniwala. Kundi tumungo siya sa Maynila upang hanapin ang second opinion at ibinigay po ng ating Panginoon ang kanyang pagtitiwala. Ibinigay ang marapat na doktor, ngayon po andyan, kumpleto ang kanyang mata. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, tatawag uli ako ng isang pasyente kung paano nga ba ang tiwala niya na ibinigay ng tawagin siya ng banal na espiritu sa katauhan ng kanyang ginagamit, ang ating mahal na Apo Kunching, ay hindi siya nag-alinlangan, kundi nagtiwala siya na may magagawa ang Diyos sa kanya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa batang ito. Magandang umaga po sa inyo. Bali, ako po ay nagtiwala sa Panginoon sa katauhan ni Apo Kunching na nung nagpunta po ako dito halos hirap po ako maglakad kasi medyo naapektuhan po yung hita ko sa makulit po kasi bata pa po. Naaya po ako mag-night swimming ng mga barkada ng almost 2 magkasunod po na gabi. Tapos, ayun po, almost 3 months, magpo 4 months ko na pong iniinda yung sakit. Bali, palipat-lipat lang po siya sa halos namayat na nga po ako sa sobrang kirot-kirot, nahihirapan po ako kumain. Pero nung pinatayo po ako ni Apo, nagulat na lang po ako wow na lang po ako nung wala po akong naramdaman sakit nung sinabi niyang tumayo po ako. Tapos pinalakad niya po ako dito po sa Dambana. Parang sobrang lumulutang po yung pakiramdam ko na wow, iba yung experience po na pinatakbo pa po ako. Tapos all of a sudden yung iniinda ko po na sakit, nawala po siya na parang magic na nawala na lang po yung sakit na ang tagal ko pong iniinda. Kaya po nung pagkatapos po naluha po ako kasi sobrang galak po na noon lang po ako na miracle sa akin pa po pinakita. Yun lang po. Salamat. Salamat po, mahal na kapatid. Siguro po, sa mga ilang nagbahagi na yan, nakikita nyo na ang pagtitiwala sa Panginoon, pag ibinigay nyo, ibibigay din sa inyo kung ano ang gusto nyong makita. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ngayon naman po, tatawag ako ng isang alagad upang magbigay ng isang awitin sa atin, si kapatid na Mirna Andrada. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
Salamat po, Ama. Marahil, kahapon po, Ama, hindi ko po kayo naalayan, kaya kung paano po ang tema ngayon, pagtitiwala. Naniniwala po ako na habang binibigay ko ang buong pagtitiwala sa iyo, ay patuloy mo akong pagtitiwalaan. Amen. I believe. Salamat po, Panginoon. Patid ko, anak, nagmimithi ka. Marahil pagkatapos ko, ikaw naman. Pero tugon doon. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe. Yes, I believe. I believe above the storm, the smallest breeze will still be here. I believe that someone in the great somewhere hears everyone. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe. Yes, I believe. I believe above the star, the smallest breeze will still be here. I believe that someone in the great somewhere hears everyone. Every time I hear a newborn baby cries, or touch a leaf, or see the sky, then I know cries, or let's leave, or see the skies, then I know Salamat po, kapatid na Mirna. Talaga pong I believe. I believe. Kailangan maniwala tayo sa Diyos na may magagawa sa atin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ngayon naman po, tatawagin ko po uli ang isang pasyente upang ibigay niya sa atin ang isang inspirasyon kung paano nga ba siya nagtiwala sa ating Panginoon sa hindi niya nakikita, subalit may ginagawa sa kanya. Tatawagin ko po ang isang pasyente.
Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Noong pong Lunes may nagtinda ng lapat. Hanalin ng puna. Sabi po sa akin, pumunta po ako dito. Ako po hindi nagdalawang isip. Hinayang po ang asawa ko. Tapos po, yung unang araw pa lang po nakalakad na ako. Dahil sa kaya po ako nananalig po sa kanya. Nung ako po pumunta rito, ako po nakalakad agad at hindi ko na po kailangan manggabay. Hindi po ako natakot. Nagpapasalamat po ako sa kanya dahil po talaga pong pinadama po niya sa akin na nandiyan po siya sa tabi ko. Kahit po hanggang sa ngayon po ako nakakalakad na. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa kanya. Pinadama po niya sa akin na hindi po ako nagkamali ng pagtawag sa kanya, kaya po kinakalakad na. Yun lang po ang masasabi ko. Kung hindi po dahil sa nagtinda ng lapat, hindi ko pa maalalaman na nandyan siya. Salamat po sa inyo. Salamat po, mahal na kapatid. Tingnan nyo nga po ang hiwaga ng ating Panginoon. Maniwala at magtiwala tayo sa Kanya ng 100%. Ibibigay niya ang kagalingan sa atin. Bago po ang lahat, bukas po pala ang umpisa ng ating gawain ay alas 12 hanggang sa Biyernes din po alas 12 sapagkat may mission po tayo ng 2 sunod na araw. Amen po ba? Salamat po sa lahat ng nagbahagi at inaanyayahan ko po kayong lahat na magsitayo tayong lahat upang awitin natin ang panalangin na itinulong ng ating Panginoon.